Welcome to Puchology Travels. Today, samahan nyo ako sa isang amazing adventure sa American Museum of Natural History dito sa New York City. Alam nyo ba, it was founded back in 1869, and from a modest start, this museum has grown to become one of the largest natural history museums in the world, featuring 26 interconnected buildings and housing over 34 million specimens. So, welcome dito sa Museum of Natural History dito sa New York City. Ito ang elephant yan. Iikot tayo ngayon dito. Tingnan natin isa-isa, ha? So, bawat isa, picture syempre. First stop, syempre yung T-Rex skeleton. Guys, grabe, nakakawaw yung size niya. Ang dami ng details at parang buhay na buhay yung pose niya. So, great day. Nandito tayo ngayon sa Natural History Museum sa New York City at ito ang Philippines. Ayan, nakikita nyo. Moro. The Moro, traditionally Muslim people settled parts of the southern island. Ito yung mga ginagamit ng mga Moro noon. Pilipina. Philippine culture, unlike that the more remote Pacific Island, has been influenced significantly with developments on the Asian mainland. So malaki ang influence. Look at this. Oh. Uy, ano to? Saan? Yung baybayin. Ay, mga baybayin. Ganyan nakasulat mo ng mga kasaysayan natin. O, diba? Yung itsura niya. Hanuno, who dwells in Mindoro Island. Ito, malulupit, oh. Grabe, sobrang dami ng knowledge dito. Hello, great day. Dito tayo sa Museum of Natural History at ayan, isa-isahin natin yung mga hayop. Pagpasok pa lang, mapapansin nyo agad na parang buhay na buhay yung paligid. Iba't ibang halaman, hayop at ecosystems from all over the world. Parang instant travel experience siya. Kasi sa isang space lang makikita mo na agad yung iba't ibang uri ng buhay sa planeta. Ang hall na ito ay tungkol sa kung gaano ka-diverse ang buhay sa ating planeta. From the smallest microorganisms hanggang sa pinakamalalaking animals,
ipinapakita dito kung paano interconnected ang lahat. Ibig sabihin, kapag may naapektuhan sa isang species, may domino effect ito sa buong ecosystem. Halimbawa, kapag nawala ang isang uri ng halaman, maaapektuhan din ang hayop na umaasa dito at tuloy-tuloy na ang epekto hanggang sa ibang bahagi ng food chain. Isa sa pinaka-eye-catching dito ay yung malaking rainforest display. Makikita nyo yung iba't ibang species na magkakasama. Birds, insects, mammals at plants. Para kang nasa loob ng rainforest kahit nasa museum ka lang. Dito mo marirealize kung gaano karami ang buhay sa isang maliit na area lang. Makikita mo rin kung paano magkakaugnay ang bawat isa mula sa canopy ng puno hanggang sa forest floor. May section din dito na nagpapakita ng endangered species. Nakakalungkot isipin na marami sa kanila ang nanganganib na mawala dahil sa deforestation, climate change at human activities. Pero at the same time, nagbibigay din ito ng awareness kung bakit importante ang conservation. Ipinapakita rin dito na may mga efforts na ginagawa para maprotektahan ang mga species na ito tulad ng wildlife preservation at habitat restoration. Mapapansin nyo rin yung mga interactive displays. May mga screens na nagpapakita kung paano naapektuhan ang biodiversity kapag may pagbabago sa environment. Halimbawa, kapag tumaas ang temperature, may mga species na hindi makaka-adapt agad. Kaya mahalaga ang balanse sa kalikasan. Makikita mo rin dito kung paano ang simpleng actions ng tao tulad ng paggamit ng resources ay may malaking epekto sa environment. Habang naglalakad ka dito, mapapansin mo rin na hindi lang animals ang focus. Pati plants, fungi at microorganisms kasama rin. Dahil lahat sila may role sa ecosystem, kahit yung maliit na organism may malaking contribution sa survival ng iba. Halimbawa, ang fungi tumutulong sa decomposition habang ang microorganisms naman mahalaga sa nutrient cycle. May mga comparisons din dito kung paano nagbabago ang biodiversity sa paglipas ng panahon. Ay pinapakita kung paano naapektuhan ang ecosystems dahil sa human activities. Isa itong reminder na ang actions natin today ay may impact sa future ng planet. Makikita mo rin kung paano bumababa ang biodiversity sa ilang areas at kung bakit kailangan ng sustainable practices. Makikita rin dito kung gaano kahalaga ang biodiversity sa pang-araw-araw na buhay natin. Mula sa pagkain na kinakain natin, gamot na ginagamit, hanggang sa malinis na hangin at tubig, lahat ito nakadepende sa healthy ecosystems. Kapag nasira ang biodiversity, naapektuhan hindi lang ang wildlife kundi pati ang tao. Overall, ang whole of biodiversity ay parang wake-up call. Pinapakita nito na fragile ang ating environment at kailangan natin itong alagaan. Kasi kapag nawala ang biodiversity, naapektuhan ang food supply, climate stability, at pati na rin ang buhay ng tao. Kaya habang ini-explore nyo ito, mas ma-appreciate nyo kung gaano kahalaga ang bawat uri ng buhay sa ating planeta at kung paano tayo may responsibility na protektahan ito. Now, lipat naman tayo sa Cultural Hall. From nature, ngayon naman, culture at history ng iba't ibang civilizations ang focus natin. Pagpasok pa lang, mapapansin nyo agad na iba yung vibe. Parang nagta-travel ka sa iba't ibang parte ng mundo. Iba-iba yung design ng exhibits at bawat section may sariling kwento na gustong ipakita. Makikita dito ang iba't ibang artifacts, traditional clothing, tools at artworks mula sa iba't ibang cultures. Ipinapakita nito kung paano nabuhay ang mga tao noon at kung paano nila na-develop ang kanilang traditions. Makikita mo kung paano nakaapekto ang environment sa lifestyle nila. Halimbawa, kung nasa malamig na lugar, iba ang clothing. Kung nasa coastal area, iba naman ang tools na ginagamit. Isa sa interesting dito ay yung exhibits ng indigenous communities. Makikita mo kung paano nila ginamit ang resources sa paligid nila. From paggawa ng bahay, paggawa ng tools, hanggang sa kanilang pagkain. Nakakatuwa kasi makikita mo yung creativity at adaptability ng tao. Kahit limitado ang resources, nakakagawa sila ng functional at meaningful na mga bagay na tumutulong sa kanilang daily life.
May sections din na nagpapakita ng rituals at celebrations. From masks to ceremonial objects, makikita mo kung gaano kahalaga ang kultura sa identity ng bawat grupo. Iba-iba man ang traditions, may common theme, community, belief, at connection. Makikita mo rin na maraming rituals ang nakakonect sa nature, tulad ng harvest celebrations at spiritual practices. Makikita mo rin yung evolution ng culture. Halimbawa, paano nagbago ang clothing, tools at art styles over time. Pinapakita nito na ang culture ay hindi static. Nag-e-evolve siya habang nagbabago ang society. May mga influences din mula sa ibang cultures kaya makikita mo kung paano nagkakaroon ng cultural exchange. Isa pang highlight ay yung detailed dioramas. Parang mini scenes ng daily life ng iba't ibang communities. May makikita kang marketplace, village life at family activities. Para kang nanonood ng snapshot ng buhay nila nun. Makikita mo rin yung mga detalye tulad ng pagkain, trabaho at social interactions na nagpapakita kung paano umiikot ang buhay ng isang community. Habang naglalakad ka, mapapansin mo rin yung similarities ng iba't ibang cultures. Kahit magkakaiba ang location, may pare-parehong values tulad ng family, survival, at creativity. Ipinapakita nito na kahit iba-iba tayo, may common ground pa rin. Makikita mo na lahat ng cultures may paraan para ipahayag ang kanilang identity through art, music, at traditions. May mga exhibits din na nagpapakita kung paano ginagamit ang art bilang ekspresyon ng kultura. Makikita mo yung carvings, textiles, at decorative objects na hindi lang maganda, kundi may simbolismo rin. Bawat design may meaning na minsan connected sa beliefs, minsan naman sa history ng kanilang community. Mapapansin mo rin na ang cultural hall ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ipinapakita rin nito kung paano nakaapekto ang historical tradition sa modern society. Marami sa mga practices at values noon ay dala pa rin hanggang ngayon kahit nagbago na ang technology at lifestyle. Ang cultural hall ay magandang reminder na ang diversity ay hindi lang sa nature kundi pati sa tao. Iba-iba man ang pinanggalingan natin, lahat tayo may sariling kwento at heritage. At sa pag-intindi sa kultura ng iba, mas nagiging open tayo sa iba't ibang perspectives. So habang ini-explore nyo ito, isipin nyo rin kung paano nakakaapekto ang culture sa ating identity. Pati tayo may sariling traditions, values at experiences na bumubuo kung sino tayo ngayon. At mas ma-appreciate nyo kung gaano kayaman ang history ng humanity at kung paano tayo lahat connected sa isa't isa sa pamamagitan ng kultura.
You can literally feel the power and scale of this prehistoric predator. Imagine how this creature roamed the earth millions of years ago. Ang dami ng kwento na nakatago sa bawat buto. Isa sa pinaka-cool things dito sa fossil halls is na hindi lang dinosaurs ang makikita mo. Meron ding mga prehistoric mammals at ancient creatures na nagbibigay perspective kung paano nag-evolve ang life on Earth. Every exhibit tells a story, some about survival, some about extinction, and some about the amazing adaptations these creatures had. Fun fact, some of these fossils are millions of years old. Imagine holding or at least seeing a piece of Earth's history na sobrang tagal na. Grabe, sobrang humbling talaga. Another highlight, yung mga interactive fossil displays. You can see how paleontologists piece together skeletons and study them. Some exhibits even let you touch replicas so you can feel the textures of bones. Super cool experience lalo na for kids, pero honestly adults like me get excited din. Sobrang daming variety ng fossils dito, from tiny ancient creatures hanggang sa huge towering dinosaurs. Each one has a story, and as you walk through the halls, you really get a sense of how life evolved over millions of years. Ang ganda din ng layout ng museum. Nakaka-immerse ka sa bawat exhibit, parang mini time travel through Earth's history. Isa pang fun fact, the AMNH has been featured in movies like Night at the Museum. So, if nakita nyo yung films, you might recognize some of these skeletons. It's amazing to see real fossils in person after seeing them on screen. So guys, if you love dinosaurs, prehistoric life, or just want to marvel at how Earth looked millions of years ago, the fossil halls here are a must-see. You can spend hours exploring, learning, and just enjoying the incredible scale and detail of these ancient creatures. Honestly, walking through these halls, you feel a connection with the past. Every skeleton, every fossil tells a story of survival, adaptation, and the fascinating history of life on Earth. So that's it. Super fun, educational, at sobrang memorable experience. Thanks for tagging along today.